Hello po mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 21 ng Mayo 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:32 ng umaga. 6:32 ng umaga at magandang umaga po sa inyong lahat. Martis po. At medyo maganda ang panahon, maliwanag. Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa Miguel Zubiri tanggal sa pagkapresidente ng Senado. Opo. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Miguel Zubiri tanggal sa pagkapresidente ng Senado. At ito ang i-discuss ko. Palagay ko, ito ay bunga ng sarili nilang pakana o plano. Pakana ni Duterte, Bato de la Rosa at malamang kasama din si Zubiri. At yan po ang ipapaliwanag ko. Yan po, hindi ko po aalisan yan. Magbibigay lang po ako ng analysis patungkol sa naobserbahan ko at saka yung mga sunod-sunod na mga pangyayari na hindi natin maikaila. Ayan po, example po ay yung papilis ni Morales. Yung papilitos na nanggaling kay Maharlika. Dapat hindi na binigyan pansin yun eh. Opo. At sinabi pa ni Bato de la Rosa na ako ay biglang nagtaka eh. Nung sinabi niya na authentic ito, sabi niya. Authentic ito. Paulit-ulit po at nilalaban niya ay common sense lang naman eh. Ay bakit magiging authentic yun na circus copy lang yun? At ang dami ng dinaanan. Yung pinasa ka po kay Kwan ay electronic file yun. Yung pinasa kay Maharlika. At yung nakuha natin kay Maharlika ay hindi natin alam kung ilang Kwan na yan. Electronic file lang po yan. Hindi po authentic yan. Doon pa lang simplang na eh. Ang pangalawa ay yung pagkatao ni Morales. Ang daming lumabas. Ang daming nagpatotoo na siya ay congenital liar. From birth po yun, yung sinasabi na congenital. Genital hindi ba? From birth, hindi ba? Congenital. Ayan po At yung pinakahuli, yung advice ni Picoy, bakit sineryoso? Anybody can say that or anybody can do that. Kahit ako, pwede kong sabihin na delikado ka dyan, Morales. Delikado yung ginagawa mo. Pwede kong sabihin yan. O baka patayin ka dyan. Pwede kong sabihin yan. Pero wala akong koneksyon sa mga Marcos. Wala. Kaya dapat hindi sineryoso yun. Bakit? Si Picoy ba konektado siya sa mga Marcos? Kahit na sabihin niya yun, pwede niyang sabihin yun kasi yun ang analysis niya eh. Sabi niya, ay katang-isip ko lang yun, sabi niya. Ay kasi nga, wala naman siyang koneksyon sa Marcos eh. Dapat hindi sineryoso yun. Ang tawag dyan, nagkamali si Bato de la Rosa na sinensationalize. Opo. Binigyan na ng napakalaking public interest na wala naman yun. Advice lang niya yun. Na, delikado ka dyan.
uy, baka patayin ka. O, delikado ang buhay mo dyan, umiwas ka na dyan. O, kasi wala ka na sa serbisyo at saka ang daming taon na ang lumipas at ang pinaka hindi maganda doon, wala namang pirma ng superior niya eh. Oh, walang pirma ay siya lang ang pumirma. Mayroon bang dokumento na iisa lang ang pumirma? Hindi pwede yan. Tignan lang po natin sa bilihan ng lupa o sanglaan ng lupa o ng property. Dalawa agad, yung nagsangla at saka yung nagbayad, yung pinagsanlaan. Tapos may 3 o 2 witness. Tapos yung notary public. Ayan po. Oh. Ayan, iwala eh. At yung notary public po, sa pagkakaalam ko, ay nire-register po yan sa Register of Deeds. Opo, yearly po yan. Obligado yung attorney. Opo. Obligado sila. Kaya hindi nawawala yun sa Register of Deeds. O, ayan po, hindi ba? O, pero bago ako magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung yung mga subscriber natin na andito po sila batch 1 po ito. Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil po sa inyo ay ako ay araw-araw ay nagbablog. Opo. Kayo po ang aking inspirasyon. Al-Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Scripture ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Malibel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abentino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CG Picchay, Kapihan ni Art at Ago,
Damjus Journey Kakamping ang batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay talagang totoo at para po sa bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na. Ang topic ko po ngayon ay Miguel Zubiri tanggal sa pagkapresidente sa Senado. Ayan nga. At bibigyan po natin ito ng komento. Opo. Alam nyo po ay taong 1996 ata, 97, nagtrabaho po ako dyan sa Senado eh. At marami po akong naobserbahan na ganyan, yung ang tawag nila dyan, rigodon. Opo. Nagtrabaho po ako dyan nung Senate transfer. Transfer po ang Senado from Taft Avenue pumunta dyan sa GSIS Building Complex dyan sa Pasay City. Inarkilahan nila yan, yung Corby. Malaki kasi yan eh, na bakante. Opo. At dyan sila nag-opisina. Hindi na kasi magkasya dun sa dun sa Taft Avenue, dyan sa harap ng Normal College o ng City Hall. Ayan, 1 taon ako na nagtrabaho dyan as project management team. Electrical po ang hinawakan ko. Umalis kasi yung electrical nung C&D Consulting ay ako ang pumalit. Mahigit 1 taon din ako dyan. Kaya alam na alam ko yan kung mayroong ganyan yung papalitan yung leadership. Hindi mo po makausap ng matino ang mga tao dyan, yung mga sinit, yung mga sinit employee. Kwan yan, kwan sila, yung mabilis yung lakad nila at kwan, parating nagmamadali pag may ganyan. At alam ko po na magkakaroon ng change of leadership yan kasi dumadami na yung dumadami na yung disgusto. At yung nga, kung napansin nyo, yung naghayag yung artista, si Bong Revilla, kwan na ito, delikado na nung nagsalita siya ng ganun. Opo. Pero ang naobserbahan ko dyan, pag naumpisahan na yan, hindi nahihinto yan eh. Yung disgusto o yung gusto nilang palitan ang leadership, hindi nahihinto yan. Mag-aatimta naman yan next week o after 1 month, ganun. Kaya nga, yun ang talagang totoo dyan. Noon ako ay nagtatrabaho dyan, ay si Drilon ang ang presidente nila. Pero marami rin bisis na tinangka na tanggalin si Drilon, pero hindi nagmaterialize. Opo. Hindi mo makausap pa mga tao dyan pag may rigodon dahil humahangos sila. Kasi apektado sila pag nag-change ng leadership. Kasi yung mga pondo, yung mga chairmanship, maiiba Opo, ganun yan. Normal lang po sa kanila yan. Normal, yung pag-change ng leadership. Aywan ko lang kung ilan ang pumabor o ilan ang hindi pa natin alam wala pa kasing balita Pero ang napansin ko dyan, pag ang mga kabig mo ay isa lang ang lamang mo, delikado talaga yan. Delikado yan. Pag isa lang ang lamang, dapat mayroon kang 4 hanggang 5 na lamang para matibay yung leadership mo. Kasi anytime pwedeng yung magbalingbing yun. Pero kung marami, yun, maganda yung ganun. Kung marami kayo. At collision po yan. Opo.
collision kasi yan eh, yung parang nag-agree lang sila sa ganun dahil may problema. Ayan po. Pero pag naayos na ang problema ay susunod na naman, iba na naman ang magiging problema. Kaya pinapalitan po yung leadership. Ayan po ano. Pero ito nga ang napansin ko dito, sumubra na yung kapalpakan ng mga Duterte supporters dyan. Sumubra na. Yung taong bayan ay napansin na, pati ng mga kongresista ay wala na po sa common sense yung ginagawa ni Bato de la Rosa. At ito nga, uulitin ko na naman bago ako pupunta doon sa Bible verse Ako, naniniwala ako na pakana ito ni Duterte, yung PDEA leaks na yan. Pakana niya yan. Kasi sinabi niya sa media, ay bahala si Bato dyan, sabi niya. Bahala si Bato. Si Bato daw ang magtatrabaho dyan ng gusto. Yun ang sinabi niya sa media. Ngayon, yung nga ang ginawa ni Bato, on his own, hindi ba? Moto proprio, hindi ba? Hindi po amor proprio ha. Moto proprio, on his own motive, ay all alone ay inumpisahan niya dyan na okay sana kung pupwedeng lumusot sa mga tao ay hindi common sense pa lang kasi wala na hindi kailangan po na mag-aral ka ng abogasya para makita yung pagkakamali o yung mga pinagagawa ni De La Rosa na talagang palpak talaga. Ay ito nga uulitin ko na naman yung papilis ni Morales. Hindi ba? Bakit pag-aksayahan na ganyan, na zeros lang po yan? At hindi naman lalantad din dyan si Maharlika na kung saan doon nanggaling na mayroon daw nagpadala sa kanya, pinadala daw sa kanya, ayun. Tapos, nakita ni Morales ay nagtawagan si Morales at saka si kunyari, si Maharlika. Na ako yan, sabi ni Morales, ako ang nakapirma dyan. Ayun. Doon na nag-umpisa yan. Ay, tika muna, sabi ni Morales, nanganganib ang buhay ko dyan. Sinulatan niya ang Senado, sinulatan niya ang PDEA. Kunyari lang yan. Kasi dapat yan ay ang sinulat niya ay wala na ako dyan. Wala na akong pakialam dyan. Tahimik na ang buhay ko. Dapat ganun ang sinabi niya. Period. Pero yung sinasabi niya na resource speaker siya or resource person siya, ay kung ako ang nandun, babarahin ko yan Hindi po. Ikaw ang nagbuluntad dyan. Ikaw ang sumulat dyan. Hindi ka resource person. Ikaw ang nagbuluntad na pumunta dyan o mag-open ng hearing. Ikaw po. Kaya doon pa lang, simplang na ito si si Bato Pangalawa, yung pagkatao ni Morales. Hindi ba? Yung pagkatao niya ay nahayag dyan sa Senado. Hayag po ang kanyang pagkatao dyan kasi pinipilit niya ay nahuli na nga siya sa dokumento, hindi ba? Pinipilit pa niya. Maganda po yung pagka-deliver ni Jinggoy Estrada. Nag-stick siya doon sa pinirmahan niya o doon sa dokumento na hindi niya maitanggi. Na alam ko yan kasi matagal din ako sa civil service mahigit po ako sa government service ay mag-13 taon sa civil service. Kaya alam ko yan, yung pinipirmahan dyan ay tatanungin ka kung ikaw ay nakumbik o may kaso ka o kinasuhan ka dati. Ganun po yan. Ay mayroon pa ata kung ikaw ay
natanggal sa trabaho Mayroon pipil apa mo po yun. At yan po, nakatago yan Nakatago at every time nire-review po yan ng personnel. Opo, kung halimbawa ipopromote ka, ganon, o nagkakaso ka, hahalong katimpo nila yan. Ano yung isinulat mo doon? Kaya continuous po ang evaluation yan. Ganon yan. Maaring lumusot lang siya doon sa una dahil nga ang sabi nga ni General Santiago, very lax noon kasi kulang kami ng tauhan. Yun ang siguro na pwedeng reason dyan. Gusto nila ng tauhan na galing sa pulisya. Ayan na nga. Kaya naging lax yung recruitment. Ayun. Pero yan na nga, nahayag na yung kanyang kahihiyan, hindi ba? Kahiya siya dyan hindi ba? Caught in the very act siya, hindi ba? Did you misrepresented yourself? Hindi ba? I know sir, sabi niya ay naandun naman bakit naandun naman sa dokumento, pirma niya dyan, o sulat kamay niya dyan, o kahit na check lang yan, ay simpre, alam mo yan alam mo yan Ako nga nung graduating na ako sa electrical engineering po ay siyempre ini-evaluate kami doon sa PIATI Magkakaroon ka ng slot, mga 1 oras, pupunta ka doon sa registrar. Sinita ako nung evaluator ko Sabi niya kulang ka pa kanya Kulang ka pa. Ay hindi ka ako, kumplito na yan ka ako. Ay maganda pa naman yung babae. Opo, maganda at ati pala nung nahandelan ko sa ROTC dati. Nung first year sila, ako ay advanced ROTC. Nakita ko siya, pumasok siya ay kinausap niya yung ate niya. Ay yung nga ang nangyari doon ay yung Mat 1 mo kanya hindi mo pa kinuha. Kinuha ko na kako yan. Pinakita niya sa akin yung yung certificate of matriculation. Tinignan ko, ako ang sumulat talaga Iba ang naisulat kong number Iba. Opo, ibang number ang naisulat ko. Hindi ba kanya pirma mo yan? Hindi ba kanya sulat mo yan? Walang burado yan, sabi niya. Hindi ka pa naka-enroll, sabi niya. Ma'am, kako, mayroon akong, kukuha ako ng grade doon sa teacher. Sige kanya, kuha ka. Sabi niya, ayan, mayroon naman akong record. Ngayon, ito na lang kanya ang gawin mo. Nung isang araw, pinuntahan ko na naman. Tignan mo kanya doon sa accounting kung ano ang nakasulat doon, sabi niya. Kung nabayaran mo yan, iuunor natin yan, sabi niya. Kasi may record ka pala doon sa teacher mo yun. Nung biniripay ko doon sa accounting na kung yun ang naisulat ko, ay tama naman yung naisulat ko. Ayun. Sige kanya, okay na yan, sabi niya. Yan pala ang binayaran mo sabi niya. So, dito, nagkamali ka lang dito, sabi niya. Kako, nagkamali lang ako ng sulat. Pero hindi ko dinidinay na sulat ko. Ganun po yan. Ay ito si Morales, ay ididinay pa niya, hindi ba? Dapat doon sinabi niya, ay yes sir, nagkuhan ako dyan, nag-misrepresent ako dyan. Sa kagustuhan kong makapasok. Ganun lang yun. Sorry sir. Ayun, hindi siya hindi siya makontempt, hindi ba? Total, wala na rin aminin man niya o hindi, wala nang ipik kasi wala na sa serbisyo ay hindi, pinangkatawanan pa niya. Kaya sa kakulitan niya, ayan, nahayag na nga siya na sinungaling siya at iyon nga, kinuntim siya. Ngayon, isa pa dito na nagpadiin dyan kay Bato o dyan sa Senate President natin, bakit nila pinatulan ito si Picoy?
Common sense lang kasi, ordinaryo na bata, sinasabi ko, pwede magsalita kay Morales na, ay, Morales, tika muna, delikado ka dyan. Pwedeng sabihin yan. Hindi ba? Pwede din sabihin na, baka patayin ka dyan, sagasaan ka na lang dyan. Puntahan ka sa bahay mo na wasakin ang bahay mo dyan. Ayun po. Ngayon, ito si Picoy, ay yun din ang ina-advise niya. Ay bakit pinalaki ng pinalaki na para bang si Picoy ay mayroong kakayahan na pumatay o konektado siya sa mga Marcos. Pwede pa siguro kung ang nagsalita niyan ay advisor ni Marcos na general na may mga tauhan na pwedeng pumatay. Ayan po. Ay si Picoy, bakit sineryoso? Hindi ba? Bakit binigyan ng platform? Bakit pag-aaralan pa yan sa Senado? Yan na nagkamali dyan. Ay magastos po yan. At noon pa sinasabi ko, wala namang makukuha dyan Kasi nga, yung dokumento, yung papilis, ay Xerox copy lang Tapos sasabihin pa ni Morales na hanggang kamatayan, sabi niya, hanggang kamatayan. Hindi niya ibubulgar sino yung source niya. Ay di kalukuhan na yan, hindi ba? Tinalakay ka nung isang araw po, hindi po nagmimintin ng ganyan na hindi mo ibubulgar ang isang source mo. Hindi namimintin yan. Pagpatay na yung mga kasamahan nun wala na, dispalinghado na, ulyanin na, bakit mo hindi ibubulgar? Hindi ba? Mali Hindi ba? Wala nang epekto yan. Kasi nga matatanda na hindi ba? Ayan po ang nangyari dyan. Yan po ang nakikita ko na bakit naging ganyan yan. Naapektuhan ngayon ang pagkapresidente ni Miguel Zubiri. Ayan. Punta na po tayo sa Psalms 94 at verse 10 hanggang 12. He who admonishes the nations, does he not discipline? He who teaches man, does he lack knowledge? The Lord knows the thoughts of man, that they are futile. Walang kabuluhan ang mga panukala ng mga tao. Ayan po. Alam po ng Diyos yan. Opo. The Lord knows the thoughts of man, or the plans of man, or the intent of man, that they are futile. Ayan po. Walang vanity, walang value o walang patutunguhan. Blessed is the man you discipline, O Lord, and teach from your law. Ayan po ang blessed daw yung tao na dinidisiplina ng Panginoon. Totoo po yan. Kung ikaw ay nagkamali at agad kang dinisiplina ng Panginoon, blessed ka. Kasi hindi ka na uulit Pero may mga tao na tinatawag natin na pinabayaan na po sila ng Panginoon. O matagal bago sila ay malaman na mali yung ginagawa nila. Napakatagal po. Kasi nga, yung mga judges na babayaran ganyan o nasusuhulan, kaya nga hindi maparusahan. Pero darating din ang panahon na matagal bago sila maparusahan. Ayan po The Lord knows the thoughts of men, that they are futile. Ayan po. Punta na po ako dito sa Romans 1. Sinabi ko na rin ito dati, pero uulitin ko na naman, For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature
have been clearly seen, being understood from his workmanship, so that men are without excuse. Ayan po. Wala pong excuse ang mga tao. Bakit? Nakikita natin yung eternal power ng Diyos. Yung divine nature niya. Naiintindihan natin yan Opo, pero ayaw nating maniwala sa Diyos, ay we are without excuse. Yan nga wala tayong excuse kasi nga naandyan ang karagatan mga bituin sa langit, hindi ba? O sino ang gumawa niyan? Hindi magagawa ng tao yan. Mga kabundukan, hindi ba? Mga kaparangan, ay naintindihan natin yan. Pero ayaw natin maniwala sa Diyos. Kaya we are without excuse. Yan po ang sabi dyan, though they have known God, or they knew God, they neither glorify Him as God, nor give thanks to Him, but they became futile. Ayan, inulit, futile in their hearts, in their thinking, and darken in their foolish heart. Ayan po, hindi ba? Na alam natin na may Diyos, pero hindi naman natin gino-glorify At ang gino-glorify po natin ang ating sarili o yung makapangyarihan, yung presidente, ganyan. Ayan po. Yan po ang nakita ko na nangyayari dyan. Masyado silang naniniwala sa kapangyarihan po ng isang tao. Ayan po. Akala nila ganun yun, pero hindi. Ang kapangyarihan po ay sa Diyos lamang. Power and authority belongs to God. Ngayon, pinapahiram lang diyan. Kaya po ganyan ang nakita ko na nangyari. Nagtitiwala sila Opo. Pero yun nga, ay may hangganan po yan Although they knew God, they not glorify Him as God, not give thanks to Him, but they became futile in their thinking and darkened in their foolish heart. Ayan po. Although they claimed to be wise, they became fools. Ayan po. Psalms 69:22, let their table become a snare before them. Yung table nila ay magiging snare, patibong. Amak mo yan, table mo magiging patibong, hindi ba? And their well-being or their prosperity. Yung iba kasi dyan nakakatanggap po ng salapi ang akala nila, yung salapi ay sapat na yan. Opo, yun ang akala nila kasi nga prosperity. Sa iba ay welfare. Dito well-being. Pero nilagyan ko ng prosperity kasi sa ibang version prosperity. Trap, hindi ba? Nagiging trap. Yun namang table nila nagiging patibong. Hukay. Hindi ba? Ayan po ang nangyari dyan dyan sa Pedialik na yan. Sila ang natrap dyan. At ngayon, may balita, iniisa-isa na sino yung mga pumirma. Ay nagkawatak-watak na pala yung mga kwan na yan. Yung PDP ni Duterte. Wala na pala. Hindi ba? Ganun po yan sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan. Sana tayo ay may kaunting nalaman patungkol dito sa mga verse na inilatad ko po sa inyo. At ako po ay nananalangin sa Panginoon na sana ay sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli ay isang
magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Salamat po ng marami.